Ito guys, mag-upload ako ng video. Matagal na akong walang na-i-upload sa YouTube ko ba. So ito guys, ang gagawin natin is ito, nasimulan ko na kasing lagyan ng wax eh. So ang ating cast is plaster o paris lang po ang ginamit ko. Dapat kasi pag mga full denture, ganitong ginagamit na stone, yellow, no? Cast stone tawag dito. So ngayon, ang ginamit ko lang is plaster o paris. Okay lang po ito siya, basta't marunong lang kayo at sanay kayo gumawa, so walang problema yan kahit anong gamitin mo, stone. So upper po lang po ito. Itong lower meron po siyang sarili, meron siyang natural na ngipin. Okay? Medyo matagal-tagal na akong di nakapag-upload. So ito, gagawin ko to para meron lang akong may upload. So babawasan natin konti. Huwag kayong matakot magbawas ng ngipin guys. Pag nagbawas ng ngipin, ganyan lang oh. Dito lang ang bawas oh. Ayan. Ganyan lang. Landahan. Tapos nininipisan dito. May bahaging itaas niya. Ayan. Para mailapat dito. Ayan. Tapos ang pag-set nito guys, dapat hindi siya lalampas dito. Kita nyo ito guys oh. Ito yung parang guhit niya sa gitna. Pag itaas mo yung bibig, may makita kang parang ugat dyan na nakadikit sa bibig. So huwag kang lalampas dyan. Dapat ganyan ang level niya no. Ayan. Kasi kung puprotrude mo ganyan, makapal itong lalagay mo, so puprotrude siya, pangit no. So dapat ganyan yan siya. Yan ang natural kasi niya. Yan ang pinaka-guide natin para pag-set na hindi siya protruded. Okay? So lalagyan natin siya ng wax. Bawas tayo guys. Bawas natin yung chan niya. So bawas tayo dito. Ganyan lang ang pagbawas. Tapos sukat niya ulit. Lalagay naman. Tsaga lang ito, tsaga. Oh, medyo malaki siya, di ba? Malaki siya kaysa doon sa una natin ginawa. So, bawas ulit. Putol. Ganyan lang yan. Hindi basta-basta ilalagay lang. Okay, mabusisi ito guys. Mabusisi paggawa ng denture. So, ayan. Pantay ng laki, di ba? So titingnan natin kung protrude siya. Ayan, medyo makapal. Medyo makapal siya, hindi siya pantay, parang protruded siya. So kailangan natin ipitan ng konti. Ayan. Tapos kaganyan na naman. Oh, ayan. Okay na, pantay na. Oh, kahit silipin mo dito, so pantay sila. So, tama na siya, sisil ng wax. Okay. Ayan guys, oh, pantay oh. Okay. So, yan yung central, dalawa. So, lateral tayo, pupunta tayo sa lateral. Bawas ulit dito. Tapos putol. Ayan. Ayan. Tapos lalagay. Tapos tunawin natin yung wax niya para di siya paprotrude. Sabi niyo guys, wala kasing problema sa pag-set kasi may patungan ka na. May papatong na siya. So,
konti guys kasi medyo makapal siya. Putol konti. Mahaba yun. Ayan, lagay na naman. O, ayan. Sakto siya. So, walang problema guys, no? Na nakadikit. Ayan. Pinapatakan ko lang siya ng wax guys. Pinapatakan ko lang siya ganyan. Ayan. Para mas-sealed, hindi siya maulot. Kasi itong ginagawa natin guys, ang seating nito is wax pattern pa lang po. So, kailangan siyang i-wax pattern muna bago i-invest or lulutuin. Okay na yun tayo. Ganyan ang paghawak guys, oh. Pag ganito ang ginagamit ninyo, dalawang kamay. So ganyan talaga. Ayan, alalay na ito isa. Ayan, para hindi siya tumalsik. Guys, pati paghawak ng mga ngipin guys, tinuturo ko sa inyo para matuto kayo kagad. Pero ito guys, hindi basta-basta mo natututunan ito. Practice ang kailangan dito. So ayan, ilagay na natin. K9 na tayo. Okay. So, sealed na naman natin ang wax. Okay. Ayan. Fast forward tayo para mabilis ang seating, no? Saka medyo matagal-tagal kasi ito. So, sundan nyo lang guys para makita nyo kung paano ginagawa. Medyo matagal eh, nagbabawas tayo, no? Nagpapaliwanag pa ako. So kakat ko to, yung part 2 nito, ito naman kakabit natin. So ito guys, ha, pag sitting nito guys, so nakapatong siya, diba, dito sa baba yung mga ngipin. So pwede yan siyang iangat guys konti, kasi kailangan nakapatong talaga siya eh. So, iangat natin ito ng konti. Lambot pa naman ang wax niya. So, iangat lang ng konti. Ayan. Ito naman, ganyan. Ayan. Ito, ganon. Ayan. So, ito medyo dikit. Ayan. Ayan. So, ito medyo angat na siya dati kasi pasok naman itong K9. So, okay na yan siya. So, ayan na siya guys. May distansya na yan siya. Mga ilang mm, siguro mga 2 mm, siguro o 1 mm. Ayan. Ang purpose niya guys, para pag sinuot niya sa taas, no, ang contact, mular ang contact, pangkain. Tapos pag nag-grind siya, so hindi tatalsik ang ngipin, hindi mababasag. Kasi kung dikit na dikit siya, pag bite ng ganon, so walang clearance para gumalaw yung ibaba. So ang tendency niyan, karamihan experience ko na sa nagginawan ko ng ngipin pag dikit is nagkakaroon ng basag, lamat, o kung plastic man is daling napupudpud talagang, o talagang tumatalsik pa, no, napuputol talaga kasi nga po walang play, hindi makaplay yung ibaba na ngipin na natural, kasi natural na ngipin. Pero kapag full denture, no, up and down, pareho silang plastic na ginagawa. Katulad nito, pag full denture siya, ito, pag ginawa niya siya, so dikit talaga yun guys. Dapat magkadikit yan sila, magka-uklod talaga sila, itong taas at baba. Pero kaya ko lang sinasabi lagyan ng konting gap guys, dahil sa ito natural teeth kasi ito. So ito yung postizo.
So ang contact niya na tama na pagdikitin itong molar dito, mga molar, para pag nag-grind, pag gumalaw ng ganon, ayan o, pag nag-grind ng ganon, so may place siya. So hindi siya basta-basta masisira yung seating sa taas or kung mabasag. Pag porcelain, nababasag po yan siya. Tsaka mas sasakit yung ngipin sa ibaba, hindi siya makakain. Ito makakaputol, makakaputol din kahit na may puputulin kang sinulit, kaya mo putulin yan siya kasi kukontak naman siya yun. Kaya lang doon sa natural lang, pag naka-close na natural, so hindi siya nakadikit, wala siyang contact dito. Okay, so ito muna guys, sunod na naman ito.